Panginoon, magkamaya po tayo sa bawat isa habang inaawit po natin ang Masdan ninyo.
sa Roma chapter 8 verses 35 to 37. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapaghatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Awitin po natin, kay Jesus tayong lahat. Sino ka mang makasalanan, si Jesus ay lapitan. Ikaw ay magpagamot, iyong asahan, iyong kapatawaran. Kay Jesus tayong lahat, kay Jesus tayong lahat, ay magsiyapit at magtapat, nang tayo'y mamaligtas. Si Jesus ay tunay na mapagpala at masintahin lubha. Walang itinatanggi, puno ng awa sa sinumang nilikha. Kay Jesus tayong lahat, kay Jesus tayong lahat, ay magsiyapit at magtapat, nang tayo'y mamaligtas. Tayo na at kay Jesus ay magsilapit na may pusong malinis. At ang lahi ng wagas nating pag-ibig, nang tayo'y sumalangin. Kay Jesus tayong lahat, kay Jesus tayong lahat, ay magsiyapit at magtapat, nang tayo'y mamaligtas. Kay Jesus tayong lahat, kay Jesus tayong lahat, ay magsiyapit at magtapat, nang tayo'y Nasusulat po naman sa unang Timoteo chapter 1 verses 12 and 13, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuturing niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na nung unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumasampalataya. Purihin ang Panginoon. Awitin po natin, nakikilala ko ang aking sinasampalataya. Kung mawalirit na lubos, biyaya niyang ibinulot. O yaw sa aking pagkatubos, ng Panginoon ko Jesus. Ngunit naray
Thessalonica po naman, chapter 4, verse 16 and 17. Sa araw na yon, maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So be faithful even unto the point of death, and we will receive the crown of life. Let us all sing, ang Panginoon ay siyang buhokon. Kung ang lahat ng tao ay nakatipos na
tunghayan ang pagbasa ng salitan. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na ang parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. At di tulad ng iba, sa gabi karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi karaniwang naglalasing. Sabay-sabay po. Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging matalino ang ating pag-iisip, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa at pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa isang dakilang araw na ito na muli niyo binigay sa amin ang pagkakataong mabuhay at maging kabahagi sa pananambahang ito. Gawin niyo po kami, Panginoon, na maging kalugod-lugod at karapat-dapat na tanggapin ang inyong biyaya, ang inyong banal na salita, at patnubayan niyo po ang siyang magbihatid sa amin ng aral na ito para sa kalakasan ng aming pananampalataya. Muli po, Panginoon, iwaksin niyo po sa bawat isa sa amin anumang hadlang, anumang pagsubok, anumang balakid sa aming puso't isipan, upang maging higit kaming karapat-dapat sa inyo at tanggapin ang biyaya ng inyong banal na salita. Mangyari na po, Panginoon, ang inyong banal na patnubay hanggang sa pagtatapos ng aming pagsamba. Ito na lang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Buhay sa sanlibutan at maraming tunahangin pambayaan.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw. Birthday ko lang isang taon, birthday ko na naman ngayon. Ang sabi po doon sa lyrics na aking makakantahin ay, I will hasten to Him. Ako'y nagmamadali papunta sa Panginoon. So dahil mabilis ang araw, tayong lahat ay nagmamadaling pupunta sa Panginoon. Nung isang linggo siguro yon, meron pong bumati sa akin. Meron akong binating kapatiran. At sabi ko, Ineng, di ba ikaw ang anak mo ni si... Di binanggit niya ang pangalan. Pagkabanggit niya ng pangalan, ang sabi niya sa akin, kabas niyo po si tatay? Ano? Sabi ko, kabas niya si tatay, ang tatay niya ay 70 plus na. Kabats ko daw tatay niya. Sabi ko, hindi, ninong ko siya. Di napatawa siya kasi na-realize niya, oo nga, magsi-70 na nga pala, 70 plus na nga pala si tatay. Susunod nga, hindi na ako babati ng Ining. Kasi binanggit ko lang siya na Ining, ay ang pakiramdam niya ay anak ko na siya at ako'y kasing edad ng tatay niya. So ako po ay 54 pa lang, wala pa po akong 70. Ano naman yun? Bumawi naman siya. Sabi niya, kinakapatid ko pa pala kayo. At nagtawanan lang kami. So, ang aking pong aawitin ay I Am Resolved. No longer to linger, bound by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. So glad and free, Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. Friends may oppose me, foes may beset me, still
unto him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Amen. Good morning po mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pakibati po inyong katabi ng magandang umaga. At tanungin po ninyo ang tanong na ito. Ready ka na ba? Ang tanong saan? Ready ka na ba sa message o sa pagbabalik ni Lord? Sapagkat yan po ang ating pong pag-uusapan. We are on the last Sunday of the month of June. And ating pong pinag-usapan, the last days. Sana po ay marami po tayong natutunan patungkol sa mga huling araw. We are truly in the last days. Ang mga signs na binabanggit ng Panginoon ay nangyayari na po sa atin. At ito'y pagpapatunay na talagang babalik siya. At sa pagbabalik niyang ito ay isa po itong good news para sa atin. Tayo na tumanggap sa Panginoon, na nagtsatsaga, sapagkat alam natin na lahat ng pagpapagal na ginagawa natin, pagtsatsaga sa gawain ng Panginoon, pagtitiis, sa pagdidisiplina sa ating pumbuhay, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kaaway, ay hindi po mababaliwala. Amen? Lahat ng ito ay hindi mababaliwala. So good news, but also bad news. Para naman doon sa mga tao na parang walang pakialam sa mga bagay na ito, na pinagpipilitan ng kanilang mga kagustuhan, pinagpipilitang sundin ang kanilang mga desires, at umiiwas sa Panginoon. Kaya nga, it is a message of encouragement, warning, at the same time, reminder of our mission. Babalik nga si Lord. Kaya dapat tayong patuloy na humayo at hanapin pa ang mga nawawala para sa Kanya. Dahil ang puso ng Panginoon, wala pong mapahamak. Ang puso ng Panginoon, lahat ay maligtas at matubos ng Kanya pong buhay. Naniniwala po ba kayo doon? That the mission of the church is to go out and save the lost. Amen? Hindi tayo dapat nakukontento na tayo lang ang maliligtas. Bagkus habang ating pinapanday ang ating buhay, patuloy tayong humahayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga, ayan, ang ating topic is the second coming of Christ. Handa ka na ba? That is a question that I want you to ask yourself. Tanungin ang ating mga sarili, talaga ba handa ako? If the Lord will return today, handa ba talaga ako? Na ang puso ko ba talaga ay nasa Kanya? Am I willing to let go of everything? Handa pa talaga akong iwan ang lahat at para ibigay itong lahat sa Panginoon? O ang aking puso ay naandito pa rin sa lupa, na takot akong iwan lahat ng yaman, takot akong iwan lahat ng bagay dito sa lupa, parang ayoko pang bumalik si Lord because I want to enjoy life here on earth. But katulad ng message and Bible study natin, magkadugsong po yan. Chapter 4, binanggit doon, and this is the connection. Chapter 5 po ng 1 Thessalonians about the second coming. Now, there are few books in the Bible that discuss the second coming. Ngayon, itong sulat ni Pablo sa Thessalonica ay sagot niya dahil alam niyo po ba na ang church sa Thessalonians, during that time, after po silang iwan ni Paul, nagkaroon sila ng confusion and problem. Nagkaroon sila ng mga haka-haka pagdating sa pagbabalik ni Lord. Isa sa mga naging issue ng church, sabi ng mga tao, hindi na babalik si Lord. Sinabihan sila na hindi na babalik ang Panginoon. Pangalawa, sabi naman ng ilan, bumalik na ang Panginoon. At ito ay nagbigay ng confusion sa church. Tandaan po ninyo, lahat ng sulat ni Pablo sa mga churches sa Bagong Tipan ay pagsagot
sa mga problema at sumbong na nakarating sa kanya. Kaya kapag merong idinidiscuss na issue si Paul regarding doon sa isang church na kanyang sinusulatan, yun yung mga nakarating sa kanya. O, narinig ko na nagkakaproblema daw kayo patungkol dito. So kaya, nung narinig niya na may problema ang Thessalonians tungkol sa muling pagbabalik ni Lord, sabi niya, I want to make this clear. At maganda yon sapagkat ito'y paghahanda din sa atin. Kapag hindi firm, hindi ayos ang ating paninindigan at paniniwala sa isang issue sa Bible na tinuturo ng Panginoon, naapektuhan ng buhay. Kasi ang nangyayari sa mga taga-Thessalonians, ang sabi nila ganito, magpapatuloy pa ba kami sa Christian life? Pagpapatuloy ko pa rin ba ang pag-iwas sa kasalanan? Bumalik na pala si Lord, hindi kami binalikan. So ito yung isang magandang paalaala sa atin, habang pinapanday ang ating paniniwala sa Biblia, ito ay nagre-reflect din sa ating pamumuhay. Na dapat ay pinaghahandaan talaga natin at tunay na babalik ang ating Panginoon. Naniniwala tayo sa kasabihan na prevention is better than cure. Tama po ba? Mas maayos na yung iwasan mo yung sakit kesa gamutin mo ang sakit. Sa prevention, parehong hirap, parehong gastos, gayon din sa cure. So sabi niya, ano bang gusto natin? Pipiliin natin pagdating sa karamdaman. Mas maganda, iwasan na ang high blood, iwasan na ang diabetes, iwasan na ang mga sakit. Kasi mahirap kapag ginagamot na ito. Tama ba? Prevention is better than cure. Kasi baka mamaya, kapag hindi mo na-prevent ang isang sakit, wala na talagang cure na dadating sa'yo. Kaya prevention is always the key. At ang prevention, laging may kadikit na salitang disiplina. Now, hindi natin pag-uusapan ng kalusugan, hindi natin pag-uusapan ng ibang bagay, ang pag-uusapan natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Mabuti na tayo ay handa. Kaya the key word for today is handa. Ready. Sabihin nyo nga po, ready. Yan ang isang bagay na tatanungin natin sa ating sarili. Uuwi kayo sa inyong mga tahanan, babalik kayo sa eskwelahan, babalik kayo sa trabaho at negosyo, iniisip ninyo, am I ready? Ready na ba talaga ako sa pagbabalik ng Panginoon? Bakit? Sapagkat unang bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo, bakit tayo dapat maging handa? Because He will suddenly come. Walang warning, walang bagay at sabi, hindi siya magte-text, hindi siya magchat-chat, hindi siya magpo-post na bukas ay babalik na ako. He will suddenly come. Sabi ng salita, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. He was talking about yung tinuturo ni Brother Jerry kanina. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Sabi ni Paul, ang pagdating ni Lord, parang pagdating ng magnanakaw. Ang magnanakaw po ba ay nagchat-chat? O paalis kayo ngayon, mamaya nanakawin kayo ano ninyo. So ito ay parang common sense. Ano? Hindi naman nagbabanggit ang magnanakaw eh. Bigla na lang siyang dadating. The same point ang gustong sabihin ni Paul. You will not know. Bigla na lang siyang dadating. Ang pagdating ng araw ng Panginoon ay parang pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng mga taong tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. For this month, pangalawang beses nating narinig ito. Binanggit na ang pagdating ng Panginoon, yung mga last days, mga paglindol, pag-aaway-away, na recently nakikita natin. Para daw yung labor pain. Hindi ka pa manganganak, pero malapit na. So what we are seeing, what we are already experiencing, yung ating mga nararanasan, pagpapahiwatig na ito ng Panginoon. Hindi pa ito ang muling pagbabalik niya. Signs pa lang yon. Pero ang ibig sabihin nun, malapit na. Kaya sabihin mo sa katabi mo, malapit na. Oh, di ba malapit na? Sabi nga, darating siya na parang magnanakaw. No one will know. No time, walang basta ito. Narinig na natin ang mga warnings. Malapit na siyang dumating. And no one will escape it. According to the Apostle Paul, lahat
hindi makakaligtas sa muling pagbabalik ni Lord. Active ka man sa church, hindi ka man active sa church, may sakit ka man, wala, mahirap, mayaman, lahat hindi makakaligtas sa muling pagbabalik ng Panginoon. Babalik talaga siya. Kaya nga, ang hamon sa atin ay huwag tutulog-tulog sa pananampalataya. Okay. Marami kasi mga Christians, wag po kayong masasaktan, pero minsan nagtutulog-tulog tayo. I remember the parable na binanggit ni Jesus, yung 10 dalaga. The parable of the 10 virgins. Lahat sila close sa Panginoon, doon sa lalaking ikakasal. Pero yung 10 na yon, na Christians and have relationship with the groom, which is the Lord Jesus, hindi sila lahat nakapasok. Bakit? Yung 5 kasi, tutulog-tulog. Tingnan nyo ngayon katabi nyo kung tulog na. This is not literal sleeping. Katulad ni Brother Jerry, sinasabi niya, wala namang naghihilik na patay. But yung tutulog-tulog, yung parang bang wala silang pakialam. Maybe uma-attend ng church, maybe may ministry, pero wala talaga silang pakialam. Then, naglista tayo, ano ba ang itsura ng isang taong spiritually sleeping? Hindi po literal, pero ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, tutulog-tulog. Kaya ngayon, kung makita ninyo ang inyong mga sarili dito, aba teka, tutulog-tulog pala ako sa pananampalataya. Anong sabi ng Bible? Through our Bible study, hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon, ay makakapasok. Hindi porket baptize ka na, ligtas ka na. May pagpapatuloy na dapat ginagawa. Anong sabi ng words ni Jesus? Coming from His mouth, yun lamang gumagawa ng aking kalooban. So probably you accepted the Lord, that is good. You will be added into the saved. Pero ang tanong, nanatili ka ba doon sa pagkakaligtas mo? So baka tayo ay nakakatulog. Maganda, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na gumising at bumalik sa Kanya. Ano ang sign ng spiritually sleeping? Number 1, walang oras at tinatamad manalangin at magbasa ng Bible. Hindi na ako magpapataas ng kamay. Kilala ninyo ang inyong sarili. May pakialam ka pa ba talaga sa Bible? May time ka ba talaga mag-pray? O ang prayer life mo lang bago kumain, bago matulog? Lord, thank you for this food. Ang dami nating oras makipagkwentuhan. Ang dami nating oras manood ng mga teleserye. Nag-aabang pa kayo. Nanonood pa tayo ng sine. Pumupunta pa tayo dito. Samantalang ang Biblia katabi na natin, hindi natin mabasa. Tapos tatanungin natin ang Panginoon, Lord, hindi ko alam ang gagawin ko sa pagproblemang pinagdadaanan ko. Ang Panginoon nagsasalita. Wala kang panahon. Tandaan po natin, pagdating natin sa langit, wala tayong ibang focus kundi si Lord. Kaya kapag ikaw ay pumunta sa langit, pagdating ng Panginoon, at hindi mo mahal si Lord, hindi ka mag-e-enjoy doon. Bakit? Puro na lang Bible, puro na lang Word of God. Wala tayong ibang gagawin sa langit kundi magpuri sa Panginoon. Amen? Kaya kung dito palang bored na bored ka na sa pagbabasa ng Bible, maboboard ka din sa langit, anong gagawin mo doon? So we need to fall in love with the Word of God. Amen? Mahalin mo ang Diyos. Huwag tayong basta magpapabulag sa mga happenings and enjoyment of this world. Sabi ng Bible study natin, nandito si Satanas. Yes, he will do everything para mawalan ka ng time, para maging boring sa iyo ang salita ng Diyos. Yun ang gustong-gusto ni Satanas. Yung wala kang time mag-devotion. Yung wala kang time magbasa ng Bible. Bakit? Busy ka eh. He will make you busy. Sabi ni Satanas, kung hindi kita madaan sa problema, dadaanin kita sa happenings. Ang daming nangyayari sa buhay mo so that you will not have time reading the Word of God. Disiplina ang kailangan. May oras pa ba sa pagbabasa at pananalangin? Pangalawa, wala nang guilt feeling. Yung bang, alam mo nang mali yung ginagawa mo. Diba? Bisyo, sigarilyo, alak,
Ano man mga ginagawa natin, hindi ka na nagigilty sa pagsisinungaling, hindi ka na nagigilting manloko ng tao, hindi ka na nagigilting gumawa ng masama, hindi ka na nagigilting nagagalit ka, hindi ka na nagigilting matigas ang puso mo. Wala na yung parang, mali ata yung ginagawa ko. Pag wala ng guilt feeling, you are sleeping spiritually. Kailangan mo nang gumising. Pangatlo, ang tingin mo na sa ministry, at yung mga ginagawa natin, routine. Okay, linggo, sisimba. Punta tayo, diakono ako, elder ako, pastor ako, kababaihan ako, kabataan ako. Hindi mo na siya tinitingnan na privilege. Kundi just part of your daily life. Walang bago. Hindi mo na siya ginagawa para papurihan ng Panginoon. Maybe nandito ka ginagawa mo kasi sanay ka na ito na lang ang ginagawa mo. Wala nang desire to love the Lord. Next, mas priority mo na ang worldly success kaysa spiritual growth. Wala nang ibang laman ng prayer mo kundi paano ako yayaman, paano ako magpo-promote, paano uunlad ang negosyo. Don't get me wrong mga kapatid. Huwag niyo akong mamimisinterpret. Kailangan natin yan. Pero top priority na yan. Nasa na yung seek ye first and His kingdom. Wala na. Pag gano'n na ang nararamdaman natin, nakakatulog na ang spiritual life. Na wala ka namang iniisip, sana i-bless ni Lord ng ganito. Puro na lang gano'n. Puro success in the world. Pero yung success in the spiritual battle, nakakalimutan na. Hindi na mahalaga sa iyo ang paghanap sa nawawala at pagdidisciple ng tao. Wala ka nang pakialam kung ang kapitbahay mo baptized na o tumanggap na sa Panginoon, nakakilala na kay Lord. You don't have the desire. Bahala na si pastor dyan. Bahala na yung mga leaders ng church. Sila naman ang magtatrabaho niyan. Tayo, simba na lang tayo. Wala ka ng desire to seek and save the lost. Basta makasimba ka, basta makadalo ka ng gawain, you don't care about people kung napapalapit pa sila kay Lord o napapalayo na. That is one of the signs that our spiritual life unti-unting natutulog, babalik si Lord. Kaya dapat hindi tayo tutulog-tulog sa ating pananampalataya. Amen? Totoo po ba yung mga pinag-aaralan natin? Ito ang dapat nating gawin sapagkat babalik ang Panginoon. The greatest tragedy is not that Christ comes suddenly. Hindi naman dito ang pinag-uusapan na, wag mo nang bumalik si Lord, wag mo nang bumalik ang Panginoong Jesucristo. But the greatest tragedy is being unprepared when He comes. Ang problema talaga, ang takot ng tao, hindi dahil babalik si Lord. Ang problema, hindi pa tayo handa sa pagbabalik ni Lord. Amen? Hindi naman talaga nakakatakot, matatapos na lahat. Hindi yun ang nakakatakot. Natatakot tayo kasi hindi pa tayo handa sa pagbabalik niya. There are things in our life na hawak-hawak natin, na alam nating hindi natin madadala sa langit, pero hindi pa rin natin mabitaw-bitawan. We are not yet prepared. Kaya nga, ang tanong kung babalik ba si Lord ngayon, ready na ba talaga ako? Am I ready to let go of everything? Ready na ba akong pumasok at samahan ang Panginoon? So kaya, we need proper preparation. So kung nararamdaman, paano ba ako maghahanda? Ito po ang tamang paghahanda. Sabi ni Paul, ngunit wala na kayo sa kadiliman. Now, ito po ay hindi literal. Hindi po literal yung tulog, hindi literal yung magnanakaw, kundi it is a symbol na binabanggit ng Bible lagi, pagkadiliman, yan ay kasalanan. Sabi ni Paul, wala na kayo sa kadiliman. Kaya hindi kayo mabibigla. So those who are in the light, hindi na bago sa atin to. Ready tayo. Hindi kayo mabibigla sa araw na yon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang na sa panig ng, saan daw po tayo? Liwanag o dilim? O liwanag sa dilim? Liwanag sa panig ng araw, hindi na sa panig ng gabi o ng dilim. We are already in the light because the light of Jesus nasa atin na. Kaya hindi na bago sa atin to. Handa na dapat tayo sa pagbabalik ng Panginoon
Ang nabibigla ay walang alam. Naranasan nyo na po yun? Yung bigla kayong ginulat, ha? Ngayon ba? Naku. Mga estudyante, hindi mo alam na may exam pala. Sa mga nagtatrabaho, hindi mo alam, darating pala yung boss mo o may deadline ka. You do not know, kaya nabibigla ka. Kasi hindi ka handa. Pero kung alam mong may dadating, expected ko na yan. Na once a year, meron darating dito, i-check ang trabaho, i-check. Hindi ka natatakot because you come prepared. You are knowledgeable. Mga kapatid, we read the Bible, we listen to the Word of God. Alam nating babalik ang Panginoon. Kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising. Sabi ni Paul, laging handa at malinaw ang isip di tulad ng iba. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tutulad sa iba. So may mga taong hindi handa. But according to Apostle Paul, this is his theology of preparedness. Manatiling gising. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging awake? Now, one of the best interpretation is pagkakaroon o merong ginagawa para sa spiritual life. Ready ka. By reading the Word of God, binabago mo ang buhay mo, you involve yourselves in the ministry, you always ready to change your life. Gising. Progressive. Active ang spiritual life. May nangyayari, hindi nananatili lang sa isang lugar. Nakukuha po ninyo? Ang spiritual life ko habang tumatagal, papalapit ng papalapit kay Lord. Hindi yung nananatili lamang sa isang lugar. Pangalawa, alerto. Sabi ng GMA 7, alerto 24. 24/7, we are always alert na lahat na nangyayari sa atin is spiritual battle. May nakasalubang ka sa kalsada. Ginit-git ka. Alert ka dapat. Sinusubok lang ako ng kalaban. Gusto lang ng kalaban ako'y magalit. Pagpasok mo sa trabaho, may gagawa sa'yo na hindi maganda. Sinusubukan lang ako sa trabaho, sinusubukan lang ako sa eskwelahan. Gusto lang nila akong magkasala at magsalita na hindi maganda. Sa church, bigla ka kukuhitin ng katabi mo. Tingnan mo, may nag-chat. Tingnan mo, may nag-text. I'm alert. Hindi kita papansinin kasi dinidistract lang ako ng kalaban. Amen? May dadating na problema, may dadating na sakit, may dadating na pag-test ng relationship. If you are not alert, bibigay ka. At sasabihin mo sa sarili mong, ayoko na. Dito ako pupunta. Ito ang gagawin ko. Hindi mo alam. Pagsubok lang pala. Test lang pala. So we need to be aware of the spiritual battle happenings. Gumagawa ng paraan ang dyablo para malihis ang iyong atensyon sa kanya. Para wag niyong pakinggan ang sermon na ito. Kasi kapag hindi niyo pinakinggan ang sermon na ito, mawawalan tayo ng pakialam sa muling pagbabalik ni Lord. He will do everything. Biglang lalakas ang ulan. Uy, umulan. Na-distract ka na. Hindi ka na makikinig. So we need to be alert of everything na nangyayari sa atin. Maayos ang isip. Nakatuon ang isip saan? Sabi ng Hebrews, fix your eyes in Jesus. Huwag kang titingin sa mga ilusyon ng mundo. Didistract tayo ng kalaban so that your mind will focus on the earthly success rather than the heavenly things. Uulitin ko po, hindi masamang maghanda ng mga bagay dito sa mundo. Pero wag niyong kakalimutan that our top priority is things in heaven. Lahat dapat ng isip natin nakatuon sa mga bagay na mag-iipon ng yaman doon sa langit, hindi sa mga bagay na mawawala lang at sisirain dito sa lupa. Kaya nga sabi ni Paul, sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Darkness represents sin. And in reality, sabi ni Paul, sa gabi, walang pakialam na ang tao, bagsak na ang kanilang mga diwa, tapos doon pa sila naglalasing. Sasabihin ng iba, sa Pilipinas po, hindi, sa Liliw, hindi po. Maga pa lang nagiinom ng mga tao. Pero nakikita niyo po ang binabanggit ni Paul. Once na ikaw ay nasa kasalanan,
And you do not know what is happening. Pero anong sabi ng Panginoon? Dahil tayo ay nasa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Nasa liwanag na tayo. So we need to remain in light. At huwag nang nabubuhay sa kasalanan. Kapatid, alam kong matured na tayo sa faith. Amen? Alam na ninyo kung ano ang tama at mali. Kaya kung may mali kang ginagawa ngayon, magsisi ka na at ibalik ang buhay mo sa Panginoon. Pastor, ang hirap bitawan, masaya akong ginagawa ito, hindi ko alam kung paano magsisimula. We can always start with God. Pag nilet go natin ang isang bagay, sa una lang yan mahirap. Pero that would be the greatest thing na gagawin mo sa iyong buhay. Iwan ang kasalanan at magsimula muli sa Panginoon. Sabi ni Paul, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Isuot ang helmet ng pag-asa at pagliligtas na gagawin sa atin ng Panginoon. Always prepared. Now, pumunta naman si Paul sa illustration niya ng isang soldier na may suot laging helmet para hindi tamaan ng pana, na may suot laging mga baluti para hindi basta-basta nasasaktan. When a person is unguarded, anong ginagawa niya? Tanggalin ang helmet, ibaba ang baluti, magre-relax. Sabi ni Paul, be on guard. Wag na wag niyong tatanggalin ang pananampalataya. Amen? Ang pananampalataya, hindi lang paglinggo. Ang pananampalataya, kasama din sa desisyon ng mag-asawa. Ang pananampalataya, kasama din sa desisyon sa school, sa business, sa trabaho. Hindi po iniiwan ng pananampalataya sa bahay-sambahan. Bit-bit yan kahit saan ka magpunta. In every decision of your life, you always consider your relationship and your faith in the Lord. Amen? That's being on guard. Bakit? Any moment, pwedeng bumalik ang Diyos eh. Hindi ko pwedeng iwan ang pananampalataya ko. Shielded by love and faith. Decisions are based on love and faith. The days na nangyayari sa atin, alam nating malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya huwag niyong iiwan ang pananampalataya. Huwag kayong aalis sa pag-ibig. Always love one another. Amen? Mahalin natin at manampalataya. Mindset of hope, not worried and discouraged. One thing I have learned in life, one thing I have learned from the Bible, once na isang tao ay worried, once nang isang tao ay discouraged, kakaunti lang ang panahong iniisip niya si Lord. Tama ba? Kasi ang lagi niyang tinitingnan yung pittiness ng kanyang situation. Kaawa-awa ako. But we need to set our minds in heaven. Hindi tayo discouraged, hindi tayo worried, but we trust in the Lord. Amen? So, be prepared. Dapat lagi po tayong handa. Ang tanong, bakit kailangang maghanda? Ano bang pwedeng mangyari? Ito po, sabi ni Paul, dapat maging handa tayo. Bakit? Niligtas ka na ni Lord eh. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Hindi namatay si Christ doon sa krus. Hindi siya nag-resurrect ulit para lang mapahama ka ulit. Para mabaliwala ang kanyang sakripisyo. We are saved by His grace. We are saved by Christ. Hindi tayo iniligtas para mapunta sa impyerno. Iniligtas tayo para mapunta sa langit. Amen? Para mahina. Amen po ba? Amen. Hindi tayo para bagsakan ng puot. Iniligtas tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama siya. Maging buhay man o patay na sa kanyang muling pagparito. It's either mamatay tayong nananatili hanggang wakas o dumating siya, nananatili tayo hanggang wakas. Namatay si Kristo para sa atin. Tayo'y tigalangit.
At sa pagbabalik niya, sama-sama tayong pupuntan doon. Hindi tayo tinawag ng Diyos para parusahan. Niligtas na tayo ng Diyos mula sa kaparusahan. Namatay si Lord para maging masaya tayo sa piling niya sa langit. Amen? So dapat laging happy. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung masaya. As we end, ano po ang lesson na natutunan natin ngayong araw? Babalik si Lord. Babalik si Lord. Dapat lagi tayong handa. As we end, I want to read this last verse. Dito po tayo magtatapos. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa. Magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. In order to be prepared, we need each other. Tingnan nyo yung kalapit nyo. Kailangan nating magpalakasan. Kailangan nating magtulungan. Para sa pagbabalik ng Panginoon, walang maiiwan. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Manalangin po tayo, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa paalaala that surely you will come. Hindi na namin kailangan pagtalunan o mga bagay na mangyayari o ano man ang mga teorya. Ang mahalaga, maghanda kami sa pamamagitan ng pag-iwas, pag-alis sa kasalanan, sa pananatili, sa paglilingkod, pagiging matatag, pagtutuon ng isip, at sa paghayo, pangangaral ng iyong salita. Huwag po kami magpapadistract sa mga discouragement. Huwag po kami magpapadistract, Panginoon, sa mga problems, financial problems, health problems, relationship problems, sa mga hurts na nararanasan namin. But we keep our focus in your eyes, Panginoon, in our faith in you. Kaya sana po, Panginoon, maging matatag kami. Iwan na namin ang mga dapat iwan para kami masayang makalakad sa palapit sa iyong harapan. Manatili kami hanggang wakas upang sa pagbabalik mo o sa aming kamatayan, taglay namin ang pananampalataya at sasabihin mo sa amin ang my good and faithful servant. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. And surely the Lord will come. Gusto nating makatanggap tayo ng kaligtasan ito. Kaya as we sing this song, baka meron po sa atin dito ang hindi pa tumatanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. Maaari kang lumapit sa unahan. Wala man tayong tubig sa bautisтерyo, pero tuloy ang panawagan ng Panginoon sa sino mang hindi pa tumatanggap sa Kanya.
Atin pong pakinggan ang naukol sa banal na punan. Habang sila'y kumakain, dumaan po si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin niyo ito at kainin, ito ang aking katawan." Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo ng katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong binubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pag-awit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Pagpapala sa bawat sang kanyang banal na salita. Muli po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Panginoon, ay aming sinusuko muli ang aming mga sarili na nagkulang at nagkasala sa mga nagdaang araw at gabi ng sanlinggong ito. Ipagpatawad niyo po, Panginoon, kung kami hindi naging kalugod-lugod sa inyo, sa aming mga pananalita, pag-iisip, pagkilos, pagnanasa. At sa oras pong ito, Panginoon, ay muli namin gugunitain ang pagkamatay niyo doon sa krus ng Kalbaryo para sa ikatutubos ng aming mga kasalanan at sa aming kaligtasan. Loobin niyo po na patuloy naming pahalagahan ang oras na ito, pahalagahan ang bahaging ito, sapagkat Panginoon, ang bahaging ito, Panginoon, ang siyang nabigay sa amin ng kaligtasan na tanging sa inyo lang magmumula. Muli po aming Amang Diyos, pakalinawin niyo po ang aming puso't isipan, huwaksin namin ano ba mga hambalang at hadlang sa aming puso, at loobin niyo, Panginoon, na pahalagahan namin ang bagay na ito, sapagkat ito ang pinakamahalaga na kami maging ligtas hanggang sa dumating kayo. Ito na lang, Panginoon, ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Tayo po'y tumayo. Ikalawang Korinto 9, 7 and 11. Magbigay ang bawat isa ayon sa binasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yamang kayo'y pinagyaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahan loob na magsisigawa sa magitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos sa pagpapasa at pagdinig ng kanyang salita. Lahat ng tipan ni Jesus na Ama, ibig ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya, dahil sa pangangalasan.
Amang banal, Diyos na dakila at makapangyarap po sa lahat, Ama, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo. Muli ay pinaalalahanan mo nga po kami, Panginoon, na anumang bagay, Panginoon, ang aming pong pinagdadaanan, pagkakasakit, problema, Panginoon, ay pinaalala mo nga po, Panginoon, na dapat kami ay manatili sa aming pong pananampalataya, paghahandaan namin, Panginoon, ang buhay namin sa langit na bayan. Salamat nga po, O Diyos, sa iyong pong banal na Espiritu. At kami, Panginoon, ay tinutulungan mo, ginagabayan mo, at lalo tigit, iniingatan mo na hindi kami mawala sa aming pong pananampalataya hanggang sa kami, Panginoon, ay humarap sa iyong pong dakilang kalooban. Panginoon, ang hiling at dalangin namin, patuloy mo kaming samahan, ingatan, at hindi mawala sa focus namin patungkol sa pakikisalamuhan namin sa amin pong mga kapatid sa pananampalataya. Gayon din nga po, Panginoon, tulungan mo nga rin po kami na mabigyan namin, Panginoon, ng paalala at tulong ang amin pong mga kapatid. Gayon din po, Panginoon, sa paghahayo namin sa ibabaw ng sanlibutan. Mapaalalahanan namin, Panginoon, ang aming pong mga kaibigan, lalo tigit ang mga kamag-anak na madala namin sa aming pong pananampalataya at makasama namin pagharap namin sa iyong pong banal na kalooban. Panginoon, hinihiling din po namin na samahan mo nga po kami sa araw ng bukas sa aming pong muling paggawa at paghahanap buhay, gayon din po sa mga kabataan, mga nagsisipag-aral. Dalahin namin, Panginoon, ang pananampalataya sa lahat ng sandali na aming buhay. Ganun din nga po, Panginoon, ibalik mo nga rin po kami sa bahay dalangin ng to upang kami, Panginoon, ay patuloy na makapagpasalamat sa iyo, lalo tigit ay makapaglingkod. Salamat din nga po, Panginoon, sa iniabot ng aming pong mga kamay. Pinapanalangin namin po, Panginoon, na ang mga bawat salapi na amin pong nalikom ay magamit namin, Panginoon, sa pagpapalagana pa at mga proyekto ng iglesia na sa Dako ng Liliw. Ikaw nga po, Panginoon, ang magpala sa bawat salapi namin po nalikom. Ama, ang mga panalangin namin to ay aming patuloy na ipinagpapasalamat sa iyo. Ipinapanalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang magpapala ng ating Panginoon. Sumayin niyo nawa ang biyaya at ang kapayapaang mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliw Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.